Hello po mga kabida, welcome po sa aking vlog and for today's vlog po, ito, magandang subject ko natin ngayon no, sa aking vlog. Isa po itong babae, isang matapang na babae mga kabida no po, na-vlog ko na ito previously pero gusto kong i-vlog ulit dahil that time kasi hindi ko masyadong na-highlight yung kanyang katapangan ano po, no? Kasi yung vlog ko noon is patungkol lang doon sa lumubong budget, bakit nagkulang yung budget ng gobyerno, kaya kinuha yung budget ng PhilHealth. Ano po? Dito po sa vlog ko ngayon, gusto kong i-highlight yung katapangan ng subject ko natin ngayon. Hindi ko na patatagalin pa mga kabida, ipakilala ko sa inyo ang aking subject for my vlog for today. Walang iba, si Professor Shelo Magno. Si Professor Magno po ay isang profesor ng University of the Philippines, College of Economics, at isa po siyang dating undersecretary ng Department of Finance. So may alam talaga ito, ano po, no? When it comes to allocation and budgeting, mga kabida. Kaya nga, binatikos niya yung budget ho ng PhilHealth at saka yung paglobo ng budget ng Congress. Ano po, nung doon sa previous vlog ko. Pero dito ho, gusto ko lang i-cite yung kanyang katapangan at sana po ay marami hong mga katulad sa kanya na matapang nga pero hanggang ngayon tahimik, no? Gusto ko yung gisingin yung kanilang damdamin para marunong hong tumayo sa kanilang sarili at saka marunong tumayo doon sa kanilang prinsipyo, mga kabida. Ano po, no? Kasi sa ngayon so far bihira na ata yung ganito katapang na tao, ano po, no? Katulad ho ni Yusek Shelo Magno, ano po, mga kabida. Okay? So, ipapakita ko sa inyo itong isang panayam sa kanya kung paano ho niya na-discover yung kalakaran ho ng House of Representatives at ng Senate, bakit lumobo yung budget ng 2024, ng Senate at saka ng House of Representatives at maging yung budget ng isang unperformed or underperformed agency, no? Government agency, mga kabida. Itong Department of Public Works and Highways noong 2023. Okay? Binigyan ho ng raise doon sa kanilang budget for 2024. Ano po, no? Napakalaki yung budget increase. Kahit na po, hindi masyado maganda yung kanilang performance noong 2023, mga kabida. Ano po? Narito po, yung panayam po kay Professor Shelo Magno. Kung bibigyan mo ng grade or assessment yung pag-allocate ng budget ng gobyerno sa Pilipinas, anong assessment? Actually, based dun sa 2024 experience, Okay. bigyan ko siya ng failing grade. Talaga? Wild Okay. Hindi kasi alam mo, ang interesting ngayon, Yeah. marami na actually nai-involve dun sa budget kasi we can watch it nanonood ka na sa YouTube, di ba? Nadidinig mo yung mga deliberation. Pero you know kung ano yung pinaka-frustrating dito sa 2024 budget. Dun sa buong proseso kasi, parte yung pagiging transparent nga, kaya napapanood ng mga tao. Pero doon sa final stage ng budgeting, pina-finalize lang yan ng konting representative ng mga congressman at saka mga konting representative ng mga senador. Tama. Tapos, dapat ang gagawin na lang nila, i-reconcile nila yung konting pinagkaiba ng Senado at saka Kongreso. Di ba? Yun po yung tinatawag nating Bicameral Conference Committee. Okay. Kaya lang, ang nangyari dito sa 2024, pagkatapos ng mag-BICAM, dinoktor-doktor nila. Okay. Completely. Binago-bago. So, alam mo nangyari, after nag-BICAM, yung budget ng Senado lumaki by 2 billion pesos. What? Yung budget ng House of Representatives lumaki by 12 so nadagdagan. billion pesos. 12 billion? Oo. So may 14 billion na... Hindi lang 14, na nadagdag, diba? Tapos, itong unprogrammed appropriation, hindi ko pa na-explain ko ano itong unprogrammed appropriation na to, lumaki by 450 billion pesos. What? At itong DPWH, lumaki by 175 billion pesos. Alam mo kung bakit frustrating? Kasi ang idea sana ng buong budgeting process, halimbawa, ikaw, anak kita, diba? Ba't naman kita bibigyan ng pera ng halimbawa, underperforming ka, di ka nag-aaral mabuti. Ba't kita bibigyan ng pera Tama, na? So, syempre, bata yun sa performance mo as a student, diba? At saka, bakit kita bigyan ng sobra-sobrang pera kung halimbawa,
mag-enroll ka lang ng mga extracurricular mo. Exactly. Diba? Bakit Parang kahit anong kumpanya, kunwari, kung may produkto kang hindi mo ibenta, hindi mo na siya bibigyan ng Diba? marketing budget masyado. Dapat Ganun, performance-based, Yeah, yeah. diba? Oo. So, nung pinrepare itong mga budget na to, halimbawa, nag-submit si DPWH, si DOH, si DepEd, batay yan dun sa performance nila the previous years. Kung gaano sila kagaling mag-implement ng mga projects nila. So, itong si DPWH, based dun sa mga discussion sa Senado, ang kanyang kakayahan lang to implement their flood control projects ay around 40 to 50%. So, ibig sabihin, kapag inallocatean mo siya ng budget para gawin tong mga flood control na to, kalahati lang yun na i-implement niya in Wow. 1 year. Oo. Okay, so pinag-aralan na yan, kaya itong budget na binigay sa'yo this year ay batay sa performance mo. Ngayon, mapapatanong ka, bakit after the BICAM, nilakihan pa ng 175 billion pesos given the quality ng performance ng DPWH? Oo nga. So, Diba? paano So, nangyayari bakit? yung mga ganyan? Nangyari lang yung lahat yan sa bicameral committee na kung saan hindi naka-livestream. Oo nga. So, hindi mo na monitor, hindi mo alam kung sino yung mga naglagay-lagay ng insertion na yan. At dahil pag tinignan mo yung budget, ganyan yan kakapal, pagbalik niyan sa Senado at saka sa House of Representatives, siguro wala nang nagbasa. In-approve na. Okay. So, yun na yung budget natin. Parang ano lang eh. Para school Parang, project lang. We're talking of trillions of Oo nga eh. pesos, diba? Oo. Ayan po. Ayan po si Professor Shelo Magno, mga kabida, no? Gaya ng sinabi ko kanina, siya po isang professor ng economics dyan ho sa University of the Philippines, dating undersecretary ng DOF. At siya lang man yung bukod tanging USEC, mga kabida, na bumatikos doon sa Executive Order number 39 po na pinirmahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Mismo yung kanyang amo, minatikos yung EO ng kanyang amo patungkol doon sa price cap ng rice o ng bigas. Naalala ko ninyo yung may inilabas ko na EO si PBBM patungkol doon sa price cap ng bigas, na yung regular milled rice po ay hanggang 41 pesos lang talaga, hindi pwedeng tumaas. At yung well-milled rice po ay 45 pesos per kilo. Marami hong mga negosyanteng umangal doon eh. Yung mga retailers at maging yung mga magsasaka, apektado doon, mga kabida, ano po, no? Si Professor Magno lang yung bukod tanging bumatikos doon na nasa gobyerno na undersecretary ho that time ng Department of Finance. Kaya nga po nagalit itong si Executive Secretary Lucas Bersamin po, mga kabida, dahil kumbaga si Professor Magno kahit na nasa gobyerno, okay, pero parang hindi na suportado itong move ho ng presidente, ano po, yung Executive Order number 39, diba? Kaya nga nag-resign yun si Yusek Magno that time, ang mga kabida na po, no? Kaya nga doon ako bilib sa kanya, no? Isinalang-alang ho niya yung kapakanan ng taong bayan, no? Yung kapakanan ho ng mga magsasaka at saka yung kapakanan ho ng mga maliliit na retailers, no? Maliliit na negosyante na apektado doon sa Executive Order number 39, mga kabida. Kaya ang tanong ko ngayon, mga kabida, ano po? Meron pa ba kayang mga personalidad na katulad ho ni Professor Magno, matapang na babae, no? May panindigan. Saka yung henerasyon, kahit na yung mga nasa gobyerno ngayon, siguro meron iilan dyan, no, na naglingkod ngayon sa gobyerno. May mga nasa Congress maybe, no? Or dyan ho sa cabinet, pero tahimik lang, no? Walang kibo. Hindi ko alam kung anong nangyari sa kanila. May mga kilala dyan na mga matitinong tao, no? Dyan ho sa gobyerno, sa House of Representatives, sa Senate, at sa Cabinet, no? Pero yun nga, nakapagtataka, mga kabida, no po. Napakatahimik. Walang kibo. Okay? Kahit alam ho nila ay hindi na maganda yung mga nangyayari. Yung ayuda mismo, alam nyo,
Para sa akin hindi talaga magandang strategy yan. Bakit? Kasi short term lang kasi yan eh. Kumbaga, yung ibibigay mo doon sa mga tao, 1, 2, 3 araw lang yan, ubos yan. Tsaka mag-aantay na naman yan kung kailan yung ayuda ulit. Ano po, no? Hindi katulad doon sa konkretong programa talaga na magbibigay o magtuturo sa kanila kung paano sila maghanap buhay. Ano po, no? Hindi yung bigyan mo sila ng dole-out. Pera. Ang impression kasi dyan, ngayon mga kabida, kung bakit ayuda dito, ayuda doon, no? Halos lahat po ayuda dahil ang tingin ng mga politiko doon sa mga tao, atat na atat sa pera, no po, no? Pag pera yung pag-uusapan, magkukumahog talaga itong mga tao ngayon. Di ba? Kaya nga yung pera, mas madali yon. Kasi ang gusto nila, may name recall, mga kabida. Palapit na kasi election, ano po, no? Kayo, tatanungin ko kayo ngayon, may mga malalaking proyekto ba ang Marcos administration ngayon? May mga big tickets ba silang niluluto ngayon? Wala. Di ba? Ayuda lang talaga. No? Volatile masyado yung ayuda, no? Anytime, pwede mawala yon. Okay? Hindi katulad ng previous administration, madami. May legacy talaga, no? Airports, roads, bridges, no? Hanggang ngayon, hindi mo pwedeng ipagkaila na galing doon sa previous administration, no? Buhay na makikita mo, mga tangible projects, mga kabida. Hindi katulad ngayon. Meron ba? May mga inaugurations ba na nangyari ngayon? Siguro kung meron, bihira lang talaga. Ano po, no? Konti lang, no? Hindi katulad nun. Left and right, no? Kasi nakafocus yung gobyerno sa ayuda. Kasi ang akala ho ng gobyerno sa mga tao, mukhang ayuda. Yun yung totoo doon. Ano po, no? Hindi magandang strategy yan eh. Gaya ng sinabi ko kanina, ang ayuda, ang pera, mauubos lang yan. 1, 2, 3 araw po. Ubos na yan. Pero kung konkretong programa ang ipepresent at i-offer ho ninyo sa kanila, aabutin yan ng maraming taon, mga kabida, ano po. So sana po ay mayroong mga pagbabago ho ang gobyerno, lalong-lalo na sa remaining 2 years sa kanilang term, no? Mga kabida. Thank you very much. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless. Audio Jungle.